Na pakinggan ko dito na 'pag isang tao ay nasa state of grace, siya po ay protektado, um, sa mga masasama. Bakit ang mga santo nakakaranas sila ng mga, demonic harassment? Naano ko kasi ngayong araw naano ko panood yung kay Saint Anthony kaya ba't inaatake siya? Saint Anthony War on Demons, na ba't inaatake siya, eh, santo siya 'di ba? Nag-aano siya ng na talagang nagsisikap siyang makasunod sa kagustuhan ng Diyos, ba't pa rin siya hina-harass? Yun ang katanungan ko. Brother Angel? Sa mga saint na naano natin pero titingnan pa rin natin 'no. Ang eto, tinitingnan ko pa nga kanina pa yung ano, may mga tinatawag siya na, okay anyway. Ano ba yung tawag doon? Yung bang pinahintulutan ni Lord yon para sa no, para subukan din sila no, hindi doon parang dahil wala sila sa state of grace. So tama naman yung tanong mo, bakit nga naman na bakit aatakihin ano na sila, kumbaga 'di ba? Nandoon na sila sa mas po sila mas matindi pa sa ano yon. Mas matindi pa sa ano yon, mas matindi pa sila sa mas matindi pa sa state of grace yun dahil talagang namumuhay sa ano, di ba? Namumuhay sila sa... Anyway, tinitingnan ko yung ano dito eh. Kasi eto, ang dami pasilistahan dito ng mga pinag-anuhan dito. But anyway, babalikan kita dyan. Kung may tawag dyan, bro, may tawag sa attack sa kanila ng mga saint, kagaya ni Padre Pio, kagaya na sinasabi mong santo. Yes, may tawag na ano yon, but with the exemption kasi ang pagkakaiba nga yun yung ina-allow ni God yon para sila anuhin, it's not because wala sila sa state of grace. So talagang aatakihin pa rin no, ayon kay ano, matagal na wala si Bro Tata no, Bro Jando. Yes. Ano sa Cebu daw? Sa Cebu. Sabi ba nila sa Cebu daw? Ayun, oo. So sila mas anong makakaano diyan, bro. So maya-maya pagdating ni ibigay natin diyan para mas eksaktong sagot kay Bro Wendell, maya-maya nandiyan na. So yun po, napakaganda po ng naturang katanungan, bakit ang may mga santo na inaatake pa rin ng demonyo gayong nasa state of grace naman sila. Kaya sabi ng tanong is dapat sana protektado pero bakit inaatake pa rin? May mga reason po yan. Ano ba ang isa sa mga reason kung bakit inaatake pa rin? Yun ay dahil hindi dahil mahina sila, kundi mas mahalaga sila sa labanan. Sabi dito simple answer, hindi dahil sa mahina sila, kundi dahil mas mahalaga sila sa labanan. Number 1, mas target ang mas malapit sa Diyos. Sa spiritual na pananaw, ang demonyo ay kalaban ng Diyos. Kaya ang pinaka-target nila ay yaong mga malapit sa Diyos o yung mga santo. No? Halimbawa, si Job. Sa Book of Job, matuwid pero pinayagang subukin. Ayon sa Job 1:8, sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Ang kausap ito si Satanas, no? Sabi, ating balikan sa 6. Isang araw, nagtipon ng mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, paroot parito na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng yan sa kanya at siguradong isusumpa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas,
sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. So maliwanag po dito sa naturang talata na hindi porke sinubok wala na sa state of grace. May reason kung bakit sila ay sinubok. Isa doon sa mga rason ay dahil sila ay mahalagang bahagi ng labanan ng kabutihan at ng kasamaan. Ngayon, ano pa? Si Jesus ay tinukso sa ilang ayon sa Mateo 4. Ibig sabihin, hindi exemption ang kabanalan sa tukso. Lalo pa itong dahilan para atakihin sila. Bakit pinapayagan ng Diyos bilang pagsubok? Hindi lahat ng atake ay dahil sa kapangyarihan ng demonyo. Minsan, pinapayagan ito ng Diyos para patatagin ang pananampalataya, linisin ang puso, ipakita ang tunay na pag-ibig sa Kanya. Tulad ni Job, hindi siya pinabayaan pero pinayagan siyang subukin. Hindi na kayang agawin ang kaluluwa kung nasa grasya ka. Ito ang mahalagang linaw. Kung nasa state of grace ang isang tao, hindi siya basta-basta makukuha ng demonyo. Pero pwede siyang tuksuhin, guluhin, takutin. Ang laban ay temptation, hindi possession. Na yun ang kadalasang karaniwan. Ang tunay na labanan ay sa isip at kalooban. Kadalasan ang atake ay doubt, fear, pride, despair, hindi laging dramatic o exorcism level. Sabi sa letter to the Ephesians 6:12, our struggle is not against flesh and blood. Mas malaki ang gantimpala sa pagtitiis. Sa Christian theology, kung mas matindi ang laban, mas malaki ang reward. Sabi sa letter of James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial. Important balance, huwag isipin na lahat ng problema ay dahil sa demonyo. Minsan, may natural struggles, sariling kahinaan, psychological factors, at kailangan din ng discernment. Sa simple analogy, parang ganito lang yan. Sa giyera, hindi target ang walang armas. Target ang pinakamalakas sa sundalo. Sa spiritual warfare, hindi pinapansin ang malayo sa Diyos. Inaatake ang malapit sa Diyos. Final summary, bakit inaatake ang mga santo? Dahil sila ang pangunahing kalaban ng kasamaan. Dahil sila ay pinapayagan ng Diyos para sa pagsubok. Dahil sila at hindi para sirain agad kundi tuksoin. Para lalo silang maging banal. So yan ang mga dahilan kung bakit dumadaan sa pagsubok sa pagtukso. Sabi nga ni Brother Wendell, ang pinakamatindi at kailangan mo ng katakutan ay yung hindi mo man lang naramdaman sa sarili mo na hindi ka tinutukso. Sa madaling salita, sabi ni Brother Wendell, di bali ng tuksuhin kaysa hindi natuksuhin. Kasi pag hindi ka natuksuhin, isa dito sa mga pinaka-possibility na nasa kanya ka na. Hindi na niya kailangan pagtuksuhin ang mga taong nasa kamay na niya. Sabi na ni Brother Wendell, ingat-ingat po tayo. At yan po ang akin tampok dito sa punto por punto. Nawa po ay huwag niyo pong pagsawaang tangkilikin ang ating mga clips. Maraming salamat po and bye-bye.